to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, are welcome to come inside. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving and celebrate his love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, lahat po tayo ay may pinagdarasal. Tayo ay bumabalik sa banal na misa. Meron tayong pinapanalangin, pinapakiusap sa Diyos. Pero madalas nararanasan natin na hindi agad sinasagot ng Diyos ang ating panalangin. Tayo'y nasasaktan, tayo nagtatampo, minsan tayo nagagalit pa sa Diyos. But we must understand, my dear friends, that your unanswered prayers are sometimes your blessing. Hindi naman lahat ng nasasagot na panalangin ay pagpapala. Kahit yung panalangin hindi agad sinagot ng Diyos, ay pagpapala, pagpapabuti, pagpapatibay sa'yo. Kaya nga, palagi ka lang magpasalamat, magpuri sa Panginoon. Natanggap mo man, hindi mo natanggap ang hinihiling mo, magpuri ka at magpasalamat sa Diyos. Dahil lahat ng binibigay ng Diyos sa iyo ay para sa ikabubuti mo, ikagaganda ng buhay mo, ikapagbabanal ng kaluluwa mo. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo nagduda sa Kanya, sa mga pagkakataon na kung saan tayo nagreklamo, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maaaka. Panginoon, mabaka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maaaka. Panginoon, maaaka. Gloria in excelsis Deo.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaranal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hain ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip, na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan, at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko, at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung maging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din, naman sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanya malagad at sinabi sa kanya, pagbigyan niyo na po siya para umalis na. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naninigaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at sinabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pwede po ba na pakigreet nyo ang inyong mga katabi? Happy Sunday! Happy Sunday po sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa lahat sa inyo na sumusubaybay sa atin online bawat linggo. Isama po natin ang pagdasal sa misang ito ang ating mga kapatid na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha dahil po sa habagat. At ako po ay nagpapasalamat
sa napakaraming nagdo-donate sa inyo. Tayo po ay nakapagbigay na sa ating social action ng 100,000 para pambili po ng bigas, mga dilata, mga relief para mabigyan po yung mga sinasakupan natin. At pati po yung mga ibang tao dito po sa Pampanga na hirap dahil po sa baha. I keep on praying that those who give among you may receive more. May tanong lang po ako, have you ever been rejected? Tinanggihan ka na ba? Of course. Definitely. Sigurado lang. Di po ba? Baka na-reject ka na sa trabaho. Baka board passer ka, nag-apply ka, pero hanggang ngayon hindi ka pa rin tinatawagan. Baka na-reject ka na rin sa pag-ibig. Akala mo, kayo na. Yun pala, ikaw lang pala ang may alam na kayo na. Baka nag-propose ka, pero ang sagot sa'yo, pwede ba? Friends na lang tayo. Ouch! Masakit po yun. Pero mas masakit yung nag-propose ka, yung nagdiligaw ka, pagkatapos narinig mo, sinabi sa'yo, parang kapatid lang kita eh. Tapos na ang laban. Meron po mga rejection na nakakatawa kapag inaalala mo pagkalipas ng panahon. Pero meron mga rejection na hanggang ngayon tumutusok sa ating mga puso. Hindi po ba? Hindi ka pinili, hindi ka tinanggap, hindi ka na-promote, hindi ka pinakinggan, hindi ka pinansin, hindi ka minahal. At minsan, ang pinakamahirap na rejection ay hindi galing sa rejection ng ibang tao. Ang pinakamasakit na rejection, kadalasan nangyayari, nararamdaman natin, nanggagaling sa Diyos kapag tinanggihan niya yung ating hinihingi na panalangin. Hindi po ba? Nagdadasal ka, pero tahimik siya. Humihingi ka, pero wala siyang sagot. Kumakatok ka naman paulit-ulit, pero walang nagbubukas na pinto o oportunidad sa buhay mo. At napapatanong ka na lang minsan, Lord, talaga bang mahal mo ako? Isa po sa pinakamasakit kong karanasan nung natapos po ako sa seminaryo. Lumabas po ako para magtrabaho. Ginawa ko po yung aking resume. Siyempre, nilagay ko po lahat doon. Valedictorian ako, magna cum laude ako, sinulat ko po lahat ng aking awards at achievement. Kung pwede lang nga po, ilagay ko din doon. Best in conduct ako, na perfect attendance ako sa mga klase. Akala ko po, kapag nakita ng mga kumpanya yung aking very impressive resume, ay tatanggapin na ako agad. Pero nung nagbibigay na po ako ng resume, pumupunta ako sa mga kumpanya. Alam niyo po kung sino yung tumanggap? Yung security guard lang. Sabi sa akin, Sir, iwan niyo na lang po dyan. Pagkakita ko po, merong mga malalaking box, kahon. Doon lang hinuhulog yung mga resume. Napakarami ng mga resume po doon. Natatambunan lang po. At doon ko po na-realize, parang raffle draw lang pala ang pag-a-apply ng trabaho. Ang sakit po nun. Pinaghirapan mong magpakatapos, nagpursige ka na maging mas mahusay, pinaghirapan mo na magkaroon ka ng mga achievements at awards. Tapos, parang isang papel ka lang na hinahalo sa maraming papel. Parang hindi ka pinapansin, sinasantabi ka lang. At doon ko po naunawaan, napakasakit pala na hindi ka piliin. Napakasakit pala na parang hindi mahalaga ang pinaghirapan mo. Kaya magandang tanong po ngayong linggo, bakit ba pinapayagan ng Diyos na maranasan natin ang rejection? Diba ang Diyos ay pagmamahal? Bakit ba minsan hinahayaan niya na hindi tayo piliin? Bakit minsan parang pinagwawalang bahala niya tayo? At bakit ba minsan parang tahimik ang Diyos kapag kailangan na kailangan natin siya? At napakaganda po ng sagot na binibigay ng Ebanghelyo sa atin ngayong araw. Makikita po natin ito dito sa kwento ng ina na ayaw sumuko. Sabi po ng Ebanghelyo, merong isang babaeng Kananea. Hindi po siya kabilang sa Israel. Isa po siyang outsider. Lumapit po siya kay Jesus. Dahil ang kanyang anak ay lubhang pinahihirapan
ng demonyo. Sumigaw daw po itong nanay, sabi niya, "Have pity on me, O Lord, Son of David." Panginoon, maawa ka sa akin. Pero alam niyo po kung anong unang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Tahimik lang siya. Sabi po sa Ebanghelyo, He did not say a word in answer to her. Napakasakit po nun. Lumapit ka kay Jesus, pero walang kibo ang Panginoon. Nagdasal ka, pero wala siyang sagot. Umiyak ka, pero walang nangyari. At hindi lang po yon. Sinabi pa ni Jesus dito sa nanay, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." Parang sinabi niya sa kanya, hindi ka kasama dito. Hindi ako pinapunta para sa iyo. Pero hindi pa rin po sumuko yung babae. Lumapit pa rin siya, lumuhod pa rin siya, nakiusap pa rin siya, "Lord, help me." At pagkatapos, sinabi pa ni Jesus, isa sa pinakamahirap pakinggan, "It is not right for the food of the children to be thrown to the dogs." Sinabihan pa siya na para siyang aso. Napakahirap po ng pinagdaanan nitong ina. Una, there was silence. Second, there was exclusion. Pangatlo, there was humiliation. 3 pagkakataon para umalis ang ina. 3 pagkakataon para magtampo siya. 3 pagkakataon para sabihin niya, "Bahala ka na, Lord. Ayaw ko na." Pero hindi umalis yung nanay. At sa huli, dahil sa kanyang pagtsatsaga, ano ang sabi ni Jesus? "O woman, great is your faith. Let it be done as you wish." At gumaling daw yung kanyang anak. Ang tanong, bakit hinayaan ni Jesus na dumaan sa ganitong karanasan? Napakahirap itong nanay. Hindi po dahil walang puso si Jesus. Hindi dahil ayaw niya yung babaeng yun. Kung hindi dahil gusto ni Jesus na mas lumalim pa, tumibay pa, tumatag pa ang pananampalataya niya sa gitna ng rejection. Mga kapatid, may mga pagkakataon na tila ang rejection ang nagiging lugar para lumabas kung ano talaga yung nasa puso natin. Ang rejection ay pagsubok lang para sa atin, para makita ang tunay mong kulay. Amen? Parang ganito lang po, para mas maunawaan nyo. Isipin nyo po ang niyog. Sa labas po, ang niyog matigas. Hindi po ba? Pero dun sa loob, nandyan yung matamis na tubig. Hindi mo mararating yung laman sa loob kung hindi mo babasagin yung shell ng niyog. Hindi po ba? At ganyan po minsan ang ginagawa ng rejection sa atin. May shell. Tayong lahat eh. Pride, ego, need for our approval, desire to please everybody, the need to be appreciated. Kaya kapag hindi tayo pinipili, kapag hindi tayo pinapasalamatan, kapag hindi tayo napapansin, kapag hindi tayo inaangat, pinopromote, kapag hindi tayo pinupuri, nasasaktan tayo. Hindi po ba? Nasasaktan tayo dahil meron tayong ego. Yan po yung outer shell. Pero baka binabasag yan ng Diyos para marating niya, para lumabas yung matamis, malambot nating loob. Sometimes God also uses the rejection to break our ego so that the deeper person can emerge. Minsan kailangan mabasag ang shell mo para lumabas yung mas mabuti na nasa loob. Amen? So the first lesson is, must remember, sometimes the rejection is purification. Mga kapatid, minsan pinapayagan ng Diyos ang mga rejection sa ating buhay para linisin lang ang ating loob. Minsan kasi hindi natin namamalayan, pakiramdam natin successful lang tayo kapag maraming pumapalakpak sa atin. Pakiramdam natin failure tayo kapag walang nakaka-appreciate sa atin. Kaya minsan kailangan nating matutunan, your value does not decrease because somebody failed to see it. Ang ginto ay ginto
kahit na walang makakita sa ginto. Hindi po ba? Ang diamante ay nananatiling diamante kahit na walang nakakaalam na ito'y diamante. Kahit na akalain nila ito'y ordinaryong bato lang. Ang paro-paro ay maganda pa rin kahit na lumilipad itong mag-isa sa hardin. At ikaw, kapatid, mahalaga ka pa rin kahit na hindi ka piliin ng iba. Mahalaga ka pa rin dahil ikaw ay palaging pinipili at minamahal ng Diyos. Amen? Kung mabuti ka lang dahil may nakakakita, kapatid, hindi ka talaga mabuti. Amen? Kung mabait ka lang dahil may nakakapansin, hindi ka talaga mabait. Pero ang taong mabuti at mabait, hindi nagbabago ang ugali. Kahit na masaktan siya, kahit na walang nakakakita, hindi po ba? Nung pong bata ako, kapag kumakain po kami ng barbecue ng aking kapatid, ugali po ng tatay namin, kukunin po niya yung dulo ng stick para po putulin yung pong tusok, yung pinakamatulis na parte ng barbecue, para po hindi namin matusok yung aming mga mata. Ginagawa niyo po ba yon para po ligtas yung mga anak at apo? I hope you do. Maaaring isipin po natin, ganyan po ang rejection. Pagpuputol ng isang bahagi para hindi tayo masaktan, para hindi tayo makasakit sa iba. At tandaan niyo po, ang nakakasakit sa atin at sa iba ay ang ating pagka-makasarili. Our ego sometimes hurt us. Our ego many times hurt other people. Kaya kung nakakaranas ka ng rejection ngayon, tanggapin mo yan. Yakapin mo yan. At isipin mo, pinipino lang ng Diyos ang pagkatao mo. Amen? Rejection is purification. But the second lesson is, sometimes rejection is redirection. Isipin niyo po ang pana, bow and arrow. Bago po paliparin ang pana, papunta dun sa target, ano pong ginagawa nila? Di ba? Hinihilang paatras. Kung makakapagsalita lang po ang pana, baka sabihin niya, bakit ako hinihilang palayo? Bakit parang umaatras ang buhay ko? Pero hindi pala siya hinihilang paatras para talunin. Hinihilang paatras ang pana para paglipad niya, mas malayo ang kanyang mararating. Hindi po ba? Baka, mga kapatid, pakiramdam mo, umaatras ang buhay mo ngayon. Hindi ka natanggap, hindi natuloy ang plano mo, hindi nag-work ang relationship mo, hindi ka na-promote, hindi ka nakatanggap ng visa, nagsara ang opportunity. Pero ang pag-atras ay hindi pagkabigo. Tandaan niyo po yan. Kahit masakit ang rejection, kayang gamitin niya ng Diyos para ituwid ang iyong buhay. Amen? May nakaibigan po ako, follower po natin. Nag-open up po siya ng problema sa akin. Sabi po niya, stress na stress po siya sa kanyang trabaho. Kaya nag-decide po siya na mag-resign doon sa kanyang work. Pero hindi po niya alam, yung pag-resign pala niya ay may mabuting dahilan. Saktong pag-resign po niya doon sa kanyang trabaho, may nangyari po doon sa anak niyang dalaga. Nagkaroon po ng problema yung anak niya sa school. Pero dahil wala po siyang trabaho, natutukan po niya ng mabuti, nakapag-focus po siya doon sa pinagdadaanan ng kanyang dalaga. Tignan niyo na po mga kapatid, kasama sa plano ng Diyos ang rejection. Pati ang rejection ay kasama sa divine timing. Kaya tandaan niyo po, kung merong pintuan na sinara ang Diyos sa iyo, ibig sabihin, hindi yan para sa iyo. Kung merong inalis ang Diyos na tao sa buhay mo, ito ay para sa ikasasaya mo. May trabaho na hindi mo nakuha, may planong hindi natuloy, may pangarap na nagbago. Years later, saka mo lang mauunawaan at maiintindihan. Your rejection was your redirection. Third and last, remember this, rejection is also preparation. Gusto ko pong isipin niyo ito. Imagine niyo po ang isang popcorn. Kumakain po ba kayo ng popcorn? Paano nagiging popcorn ang isang butil ng mais?
Diba? Yan po ay nagpapap kung dadaan sa init. Amen? Kahit na kausapin mo yung butil na mais, oy, maging popcorn ka, please. No? Mag-pop ka naman. Hindi po yan magbabago. Hindi po ba? Yung mais, nagtatransform, nagbabago dahil sa init. Amen? Habang umiinit, tumataas yung pressure sa loob. Hanggang sa isang sandali, pop! Nagbabago ang itsura, lumalaki, lumalabas yung potensyal na nakatago dun sa loob ng mais. Ganito po ang ginagawa ng rejection sa atin. Merong mga bagay na hindi lumalabas sa atin kapag komportable ka lang. Hindi mo malalaman kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya kung ang lahat ng dasal mo ay answered prayers agad. Hindi mo malalaman kung gaano kalakas ang loob mo kung wala kang pagsubok. Hindi mo malalaman kung gaano kababa ang loob mo kung lagi kang pinupuri, at hindi mo malalaman kung gaano mo talaga kamahal ang Diyos kung sumusunod ka lamang kapag nakukuha mo ang gusto mo. Understand, pressure reveals what is inside of us. Kung hindi dadaan sa pagsubok ang isang tao, hindi mo malalaman ang katotohanan, ang tunay niyang pagkatao. Amen? At yan po ang nakita natin sa kanineyang ina. Hindi sinira ng rejection ang pananampalataya niya. Pinakita ng rejection ang pagtanggi ng Panginoon sa kanya kung gaano katibay ang kanyang pananampalataya. Napansin niyo po, kahit na hindi sumagot si Jesus, kahit na tinataboy siya ng mga alagad, kahit na napahiya na, itong nanay, hindi siya na-offend. Nagpatuloy siya, lumapit siya, nanatili siya, at nakiusap pa rin siya. At dahil sa kanyang pagtitiis at pagtsatsaga, lumitaw ang kanyang tunay na pananampalataya. At dahil sa kanyang pananampalataya, nakatanggap siya ng milagro. Unawain niya po yan, mga kapatid. Hindi ang pagtsatsaga ang nagbubunga sa himala. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng pananampalataya. At ang iyong pananampalataya ang magbubunga para makaranas ka ng himala. If you want to receive a miracle, don't just persevere, but you must persevere with faith and trust in the Lord. Kaya magdasal ka pa rin. Kahit na hindi mo nararamdaman ang Diyos, manalangin ka pa rin. Kahit na tila tahimik ang Diyos, sumunod ka pa rin sa Kanya kahit na hindi mo naiintindihan ang plano ng Diyos. At bandang huli, magbubunga din ang pagtsatsaga mo sa pananampalataya. At ang pananampalataya ang magiging daan mo para ikaw ay pagpalain ng sobra-sobra. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na rin po ito sa restaurant. Yung nauna kang dumating, nag-order ka, pero may dumating ng ibang customer, pagkatapos sila pa yung unang sinerve ng pagkain. Diba? Nakakainis po yun. Yung antagal-tagal mong naghihintay, pagkatapos ilan na po yung dumating na mga customer, buti pa sila, nakakain na sila. Tapos biglang darating yung waiter, sasabihin niya, pasensya na po, matagal niluto yung order nyo. Kasi po, pagkadami-dami. At pasensya na po, kasi yung in-order nyo, mas masarap kesa do sa in-order ng ibang tao. Yun pala yung dahilan. Bakit nagtatagal yung order mo? Kasi yung order nila, simple lang. Konti lang. Habang yung in-order mo, hiningi mo, mas marami, mas masarap, mas komplikado. Minsan kasi, ang dahilan ng lungkot natin ay pagkukumpara. Hindi po ba? Mas nakikita natin, una ang iba, buti pa siya kinasal na, buti pa siya na-promote na, buti pa siya successful na, buti pa siya may bahay na siya, buti pa siya tapos ng mga anak, buti pa siya natupad ng mga pangarap. Pero ikaw, nakaupo pa rin, naghihintay. At napapatanong ka minsan, Lord, bakit sila? Meron na. Ako, kailan kaya? Maybe, my dear friends, you are not forgotten. But maybe,
something in you or for you is being prepared. Remember, understand, delay is not always rejection. Sometimes you are waiting because something better is still being prepared. Kaya wag mong ikumpara yung timeline mo sa timeline ng iba. Hindi naman po karera ang buhay Paglalakbay ang buhay. Alam ko po, gusto niyo pong makarating sa destination. Pero walang kwenta, walang saya ang paglalakbay kung gusto mo lang ay makatapos ka. Hindi po ba? Ang ganda ng paglalakbay ay hindi lang nandun sa katapusan, kung hindi mismo dun sa lahat ng iyong paglalakbay sa buhay. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba. Ang blessing ng iba ay hindi ebidensya na kalimutan ka ng Diyos. Tiwala ka lang sa Kanya. Kaya mga kapatid, kapag meron kang rejection, tandaan mo na lang itong 3 mabuting aral. First, your rejections are purification. Baka merong nililinis ang Diyos sa iyong puso. But second, your rejections are redirection. Baka hindi pa yan ang pintuan na para sa iyo. May ibang direksyon, may ibang misyon, may ibang paraan ang Diyos na ginagawa para sa iyo. At pangatlo, rejection is preparation. Baka hindi ka tinatanggihan. Baka hinahanda lang niya ang mas malaking pagpapala para sa iyo. Kaya huwag mo agad tawaging rejection ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Remember, a closed door today may someday become your blessing that you will understand. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Tulungan nawa tayo ni Jesus. Mas lumalim pa ang ating pananampalataya kamukha nung nanay na Canaanea. Kung nakakaranas ka man ng masama ngayon, huwag kang agad susuko. Huwag kang agad lalayo sa Diyos. Huwag mo agad isipin, tapos na ang kwento. Patuloy kang kumatok, patuloy kang manalangin, patuloy kang maniwala sa Kanya. Dahil baka ang pintuang akala mong sarado na, hindi pala katapusan ng iyong kwento. Baka dun palang nagsisimula ang mas magandang plano at milagro ng Diyos para sa iyo. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nais ng Diyos ang kaligtasan ng lahat at pinapakita niya ang Kanyang awa sa mga nagtitiwala sa Kanya. Buong tiwala tulad ng babaeng Canaanea, tayo'y manalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, naway maging tunay siyang tanda ng pag-asa para sa lahat, at bukas na tanggapin ang mga dayuhan, may hirap at mga nakadarama ng pag-iisa. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway manaig sila sa pagiging walang malasakit at paboritismo at magsikap para sa pagkakaisa, pagkakapatiran at kapayapaan,
Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin mo kami. para sa mga pinuno ng iba't ibang relihiyon. Naway ang pagkakaiba ng paniniwala ay maging daan sa pag-uusap, pagtutulungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos, naming Ama, punuin mo kami ng iyong Espiritu Santo upang matanggap namin ang kanyang mga kaloob at maging handang magmahal na walang hanggan at pag-aalinlangan. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pag-aalay nitong bayan, iyon nawa pong kalugdan, itong alak at tinapay, tanggapin at iyong basbasan, bunga nitong pagsisikhay, luha at pawis ang taglay, gawin mo pong iyong katawan, dugo ng bago mong tipan. Pag-aay nitong bayan, huwag nawa pong talikdan, pakumbabang kahiligan, kami iyong kaawaan, itong aming mag-aalay, nawa kami ay dulutan ng tuwa't kapayapaan at buhay na walang hanggan. Pag-alitong bayan, tanggapin at iyong kalugdan. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na rin binigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan pa ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Lalong-lalo na si San Roque, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In the presence of our God, as we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us, the breath of life, grace and divine. We have come to break the bread. We have come to share our lives. Let us breathe.
Hinanyayan ko po kayong lumuhod para sa panalangin, para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may karamdaman o sakit sa Diyos. Hilingin natin na kanilang mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Paluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin ito, kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa lahat ng ating mga followers, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa mga pumupunta po dito sa ating parokya. Thank you very much po sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat ng ating online followers at lahat ng ating mga bisita. Thank you very much po sa inyong lahat. Paalaala ko lang po na ngayon pong August 20, wala po ako dito sa parokya, no? This coming Thursday. At inaanyayahan ko po lahat na nandyan sa Sydney, Australia, lalong-lalo na sa mga malapit po sa Good Shepherd Parish sa Plumpton, na meron po tayong misa dyan, 3:00 po ng hapon. Andyan po ako for a Thanksgiving Mass. Please pray for me because that is my 14th year being as a deacon, no? Diaconal anniversary ko po. No? Bago ka maging pari, ikaw ay na-ordain mo ng diakono. At ang papel po ng isang diakono ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at ang paglilingkod sa altar. So, 14 years na po ako na tapat, papahayag ng salita ng Diyos at naglilingkod sa altar ng ating Panginoon. So, please pray for me on August 20. Pero inaanyayahan ko po kayo, huwag po kayo mag-alala sa paparating naman po na August 22, that is a Saturday, nandito na po ako for our healing mass. Kaya sa mga gusto pong pumunta dito, you're more than welcome. Lalong-lalo na po, makakasama na po natin ang milagrosong imahen, mga larawan po ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Sila po ay bibisita dito sa ating parokya. So, it is one of a lifetime opportunity na bumisita po dito yung Coronada na Virgen de los Remedios. So, please come visit us, be with us for the healing mass, no? This coming Saturday, August 22. At paalaala ko lang po, no, sa inyong lahat na nahihirapan na lang po, ang dami nagme-message po sa akin, no, bisan gustong sumuko, meron nagpapakamatay. I know that you are experiencing a lot of rejections.
in your life. But when you are rejected, it is not the end of the story. Ang pagtanggi ay hindi pagkabigo. Yan ay pagsubok. Ano ang magandang aral? First, rejection is purification. Gusto lang ilabas ng Diyos kung ano talaga ang nasa puso mo. But second, rejection is redirection. Ikaw ay tinutuwid lang, dinadala ng Diyos dun sa tamang kalalagayan mo na mas makakapagpabuti, makakapagpasaya sa'yo. And third and last, rejection is your preparation. Kung hindi ka dadaan sa hirap, eh hindi mo ma-appreciate yung grasya na pinagkakalob ng Diyos sa'yo. Diba? Kung laki ka sa yaman, kahit na meron kang 1,000,000, walang kwenta sa'yo yan. Di po ba? Pero kung galing ka sa hirap, binigyan ka lang ng simpleng tinapay, o kaya pinakain ka lang sa Jollibee o McDo, tuwang-tuwa ka na. Di po ba? Because in order to be happy, you need a point of comparison. Do not compare yourself with other people, but compare your experience today to yesterday. Yun po yung magandang comparison. Hindi yung dun sa ibang tao, pero dun sa karanasan mo. Malayo na ang darating mo, malayo pa ang mararating mo sa tulong ng Diyos. At yung mga rejection na yan, mga pagsubok na yan, ay paghahanda lang para sa iyo, para mas malayo pa, mas mabuti pa, mas maganda pa ang tatanggapin mo galing sa Kanya. Anong mabuting gawin ngayon? Nung mabuting dasal? Please keep on praying. Kasi sabi po ni Padre Pio beautifully, that persistence in prayer is a sign of great faith. Pag tumigil ka nagdarasal, ang ibig sabihin niya, wala kang matibay na pananampalataya sa Diyos. Kung meron kang matibay na pananampalataya, yan ang magiging daan, yan ang magiging pintuan para makatanggap ka ng malaki at magandang grasya. So keep on praying even if you do not feel God. Keep on praying even if you do not hear God. Keep on praying even if you have not received what you have prayed for. Because that persistence in prayer will develop into a great faith, and your faith will be your road, your doorway to your miracles and blessings. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basta ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.